Yan. Welcome na naman po sa isang video ng Bentek. Nanonood ako ng Jessica Soho nung nakaraang episode no tungkol dito sa gold no. Maraming na biktima, bumibili ng jewelry, ginagawa nilang investment no tulad nito no yung eto panoodin natin ha. Nice if you help us. May nanghihingi ng tulong, mga naloko sa inakala nila ginto. Yung 24,500. Hindi ko na kung napanood nyo man ito, matuto tayong mag-search kasi nasa harapan nyo na naman yung hindi na kayo lalayo. Masi-search nyo na kung lisensyado ba siya sa SEC o kaya sa DTI na registered siya. Tsaka matuto tayong tumingin ng nung legit na page. So halimbawa itong San Miguel Corporation. Yan. Punta kayo dun sa about, no? Then, yung page transparency, tapos see all. Yan, makikita nyo dyan kung yung history, kung nagpalit ba siya ng pangalan. Kasi kung nagpalit ng pangalan yan, madalas magpalit ng pangalan ng page. Possibility na, nang i-scam, o kaya nabili lang nila yung page sa ibang user, no? Tas pinalitan ng pangalan. Yon, pwedeng legit din naman kung nagpapalit. Pero kung tungkol diyan sa medyo malaking halaga, yung binibili nyo sa kanila, kaya nag-i-invest kayo sa kanila. Yan, kailangan makita nyo rin yung history kung madalas bang magpalit, no? Wala naman sigurong kumpanya na madalas magpalit, no? Kasi kailangan i-registered mo uli yan kung corporation man yan. Yung kada taon nagpapalit ng pangalan. Makikita mo naman sa SEC kung nung taon siya rehistrado. Tulad niyan, San Miguel Corporation. Ito yung SEC. Yan. Halimbawa, San Miguel Corporation. San Miguel Corporation. Pag sinearch mo, no, makikita mo naman yan na kung hindi nyo alam yung eksaktong website ng SEC, ng Security Exchange Commission, i-google nyo na lang. Tapos, yan, makikita nyo to. Type nyo yung pangalan ng company. Yan, San Miguel Corporation. Makikita nyo dito kung rehistrado siya. Yan, no, may dalawang pangalan na lumabas, no. Yan, hindi ko nasasabihin kung ano yung pangalan. Pero meron siyang, makikita mo yung license number. Kung meron ba siyang secondary license, no. Yan, no, may financing siya. Dito, wala, no. Company lang talaga. Beverages lang kasi to eh. Ayan. So, ayun nga, yung company name, no. Tulad nitong page ko, no. Ayan. Makita nyo yung about, see all. Sa ilang beses na rin ako nagpalit ng pangalan. Yan. Una kong, pinuha ko tong page ko September 12, 2018, no. Ang pangalan niya, Ben Prince, no. Nakapangalan pa rin sa akin. Tapos, nung nag-pandemic, pinalitan ko siya ng Sunyang online store kasi yun, nagtitinda ako nung kahit para makapag-survive lang nung pandemic. Then binalik ko siya sa Ben Prince. Tapos gumawa ako ng channel, no. Ginawa ko, pinangalan ko na lang sa YouTube channel ko yung Bentech TV. Then na-realize ko para mas maigsi, pinalitan ko siya ng Bentech na lang para mas madali siyang matandaan. Yan. So, yung San Miguel Corporation, no, nakikita nyo, never na nagpalit ng pangalan, no. Ginawa yung FB page niya, October 28, 2011, no. Tapos, hindi na siya nagpalit. So, bihira talaga yung mga, na magpalit ng pangalan. So, dito, makikita nyo rin yung balita. Ito, pumutok tong balita na to. Yan, tungkol din yan sa investment. No? Kung marunong lang tayo mag-research, na nandyan naman yung SEC, ayan, makikita nyo yan, kahit yung DTI, kahit kamo yung, kahit yung list ng abogado, makikita mo rin dito yan eh. I-type mo lang dyan eh, Supreme Court, o kaya list of lawyers, no? Makikita mo dyan, no? List of lawyers, makikita mo rito, no?
lawyers list, no? Merong, eto, try natin yan. Ito, sikat na to eh. So, public naman to available, no? Kaya hindi na tayo talaga maloloko as of January 24. So, itatype nyo lang dyan ng eksaktong pangalan, no? Hindi ko kasi alam yung eksaktong pangalan. So, makikita mo dito, oh. Mali pa. Tingnan muna natin yung pangalan ni ano. Ayun pala. So, makikita mo rin dito, first name, Libayan, middle name, B, hindi natin, bilang. Ayun, oh. Yan, makikita mo. So, kung may magpakilala man na ano dyan, makikita mo pa rin, oh, as of January 2024, oh, updated yung list ng lawyers, no? Yan, makikita mo dito. Yan, nandito na lahat sa internet, no? Kaya hindi na kayo, kailangan lang naman natin mag-research, no? Hindi tayo basta magpapadala dun sa mga kakilala natin, no? Dami ng followers, dami ng subscriber. Yan, pati dun sa yung presyo ng mga printer, no? Nandyan meron ng Shopee, meron ng Lazada. Yan, meron pang mga website yung mga yan, no? Tapos yung ibang mga supplier ng mga digital printing nasa page na. So yan lang yung mga ka-printing, no? Naging aware lang po tayo bilang isang nadali din ng kasagsagan nung kasikatan ng Bitcoin, no? Medyo malaking pera din yung nadali sa atin diyan, no? So hindi na rin natin nabawi kasi nagpadala din tayo sa kaibigan, kakilala, dahil daw yan, sa una talagang kumita, no? Pero nung mga bandang nasa kalagitnaan ka ng doon ka nadadali. Kasi i-invest mo rin uli yung pera mong hawak. Naalala ko pa, magdi-December din yun eh. Talagang sobrang stress ko nun eh. Halos naisama din na kamag-anak na pinalitan ko yung pera kasi hindi na maibalik sa akin nung So yung nagpasok sa akin yan, talagang sobrang malapit din sa akin nun. Kaya yun, naniwala. Kahit medyo nagda-doubt ako noon na paano kumikita yung pera, ba't ang laki ng kita, no? Dahil nga kasagsagan ng Bitcoin noon, parang ayun, naniwala na ako. Tsaka nakapag-payout din ako ng ilang beses. Yung bandang huli, wala na talaga. Kaya ayun, kailangan matuto lang nating mag-research. Nandiyan naman yung wag tayong papasok ng walang registration, no? Lalo na yung mga investment na yan, no? Nandiyan na yung Security Exchange Commission. Kasi madali lang naman gumawa ng pages eh. Tsaka karaniwan ngayon, marami nang bumibili ng mga matataas na followers, no? Nire-rename na lang yung page, no? Para mas nagiging credible kasi pagka malaki yung following. Yan. Kaya ang dami rin na na karaniwan nga ng malalaking followers na iba nagpo-promote pa ng sugal, no? So yun lang po mga ka-printing, no? Hanggang sa muli, huwag nating kakalimutan mag-subscribe sa Bentech.